Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Eto mga kabos, mga KP, mga bossing, simulan natin ang Martes na ito sa pagtuldok sa kalokohan ng bogus na ahensya. Para sa mga gustong kumuha ng kasambahay dyan, abay, mag-ingat ho kayo. Alamin nyo ho, i-research nyo muna yung mga ahensya na inyong pagkukunan ng inyong mga yaya para sa inyong mga anak. Panoorin nyo ho. Ito nahulog sa bitag ang palpak na operasyon ng Goma Manpower Agency. Ang magulang gagawin lahat para sa kanyang anak. Para sa kapakanan ng kanyang supling, ibibigay niya magkano man ang halaga nito. Ang negosyanteng si Christian Versosa, dahil busy sa trabaho, nagdesisyong maghanap ng yaya sa mga manpower agency na nakalista sa internet. Ang Goma Manpower Agency na may opisina sa Marikina, nakita niya makakatulong sa kanilang mag-asawa para mag-alaga sa kanyang 3 buwang anak na lalaki. Malaking ginhawa ito para sa kanilang mag-asawa na parehong tutok sa trabaho. Para pag nagtatrabaho kami ng asawa ko, may iwan dito sa kondo kasi lagi naman kaming wala, pero hapon bumabalik kami. Halagang 4,500 pesos umano ang sinisingil na placement fee ng Goma Manpower kapalit ng yaya. Unang linggo ng Disyembre, nung nakarang taon, nang bigyan siya ng naturang agency ng isang 52 anyos na yaya na nagngangalang Edith Margallo. Pero halos isang linggo pa lamang daw itong nanilbihan sa kanya. Nasaksihan kaagad ng kanyang biyenan ang matinding kapalpakan ng kanyang trabaho na nagdulot ng pinsala sa kanyang anak. Nakita nung biyenan ko na naglalagay ng tubig sa sterilizer, kaso ang ginagamit niya yung tubig ng aircon. Nagkaroon ang kanyang anak ng pantal sa iba't ibang parte ng katawan na kinabahala nilang mag-asawa. Kinailangan pa raw nilang ipa-ospital ang bata para masiguro ang kaligtasan niya. Sinita siya, then aminado naman siya. So ang ginawa ko po, nagpa-blatter na ako. Dahil sa naturang pangyayari, hindi na raw niya ipinagkatiwala ang kanyang anak sa iba. Ipinagbigay alam raw niya sa agency ang pangyayari, pero ipinagkibit balikat lamang ito. Tinawagan ko si Goma, hindi siya sumasagot kasi nakahang lang yung phone niya nung gabi na yon. Pinaalam ko sa kanya, wala naman siyang action, kundi pinalitan lang niya ng yaya. Yung baby ko, may mga rashes na talagang severe hanggang dito, pati sa batok. Anumang tawag niya rito, hindi na siya sinasagot. Pinabayaan na niya ako. Pumunta ang KP team sa Marikina City Hall para siyasatin kung legal bang ahensya ang Goma Manpower. Dito na pag-alaman namin na may record na ito ng pamimeke ng mga papeles na ipinapasa sa kanilang opisina para lamang mabigyan ng lisensya. Sinuspindi rin daw nila ang business permit nito noong Setyembre taong 2016 dahil wala itong TOLE certificate. Hanggang sa kasulukuyan daw ay hindi pa rin ito pwedeng mag-operate dahil hindi pa nila nakukumpleto ang mga kaukulang dokumento. Ito yung Goma agency. Isang surveillance video ang ipinakita ng KP team sa BPLO na magpapatunay na nag-ooperate pa rin ang talpulanong ahensya hanggang sa kasulukuyan. Bali, ano sana? Yung medyo may... Yung mapapreserve ka ng katulong. Oo. Paano bang proseso natin pagka gano'n? Meron kami proseso, sir, na 6 months contract, 3 replace, 1 month trial. Kasamang aming grupo, pinunta namin ang lugar sa H. Bautista Street sa Concepcion 1 sa Marikina. Kinumpirma ng kalapit establishmento nito na positibong nag-ooperate pa rin ang ahensya. Almost everyday, meron nagpupuntang mga nag-a-apply. Hindi naging sagabal ang malakas na ulan. Agad na isinarado ng operatiba
ang Goma Manpower at tinuldukan ang iligal nitong negosyo. Ako, Lex, kung tutuusin, pakitang tao lang yan paglagay ng mga clothes. Dapat yan minomonitor. Talagang ipakita nila, tinatanggalan ng lisensya, lahat, kasi yung illegal na eh. Yeah. Pati yung gamit. Sinurveillance na natin. Pero ang nakakalungkot dito, Lex, maraming mga ahensya na kukunan mo yung mga manpower na yan. Yeah. Hindi mo pagkakatiwalaan. Yung kapareho niyan, ginamit ba naman yung tubig yung sa aircon? Mabuti ka mo, nabuhay pa yung bata. Lason yun, Lason. So yung iba naman, dyan din nangyayari. Kaya kayo ho'y mga mag-asawa at naghahanap ho ng maging kasama ho sa bahay, kasambahay man yan, o anuman para sa inyong serbisyo, i-research nyo na maigi. Tingnan nyo na maigi. Pagkatapos kasi may mga ehensyang kuha lang ng kuha yan. Kahit sino, tapos pera-pera lang. Minsan nga, Alex, may mga katulong na mismo nakukonsensya sa kanilang ginagawa na kung minsan tinuturuan pa sila magsinungaling ng ahensya para matanggap. Ngayon, kung sakali hindi ka matanggap, okay, iba naman papadala namin kung magkakaigihan. So, hindi na kalidad yung serbisyo. Mag-iingat ho kayo ho mga may bahay o si Mr. o si Mrs. sa pagkuha ng mga serbisyo ng itong mga kasambahay or sino man makakasama sa bahay kasi baka yan may mga criminal records dahil yung mga potok sa buhong ginago ng mga trabahong gwatsinanggo kung sa Bisaya ba, tinunto. Diba? Kaya binabawian. Gumagawa ng Yun. Kaya ang ilan po natin sana mga kababayan ho dyan, dapat, tama nga si Ben, yung mga reputable po ng mga ahensya, puntahan ninyo. Kung wala talaga sa ahensya po, ako, I suggest wag mo sa mga ahensya. Pasintaboy sa mga ahensya, mas maigi ho kung may kilala ho kayo, relative ho ninyo. Pwede sabihin ninyo, pag 1 year old na yung bata or 2 years old, pwede no kayo may iwan. Tama. Pero yun ba talaga age na kailangan pong bantayan ng bata? Pero kapag kumuha kayo ng mga yaya o mga katulong na hindi po kilala, mukhang delikado po yan. Tulad yan, mukhang lason binibigay sa inyong mga anak. At hindi lang yan, baka siguro sinasampal yung anak ninyo. Yun. Kawawa ho, delikado ho tayo dyan. Ako, Lex, ito lamang, public service ho talaga ang kilos pronto, Kung magagawa ng husanan mag-asawa, pag medyo sanggol pa, kung maiwasan ho talagang iiwan ang inyong sanggol, kahit kanino, baka kidnap pa yung bata na yan, yung misis na lang magbabantay. Kung makakayanan ni Mr. Kung hindi, tama ka, Lex. Yung mga kamag-anak. Kamag-anak,